morning, kids! Welcome sa ating Kids Online Worship Service. Kumusta na nga pala kayong lahat? Ngayon ay bakasyon na at alam ko marami ang masaya sa inyo kasi wala na kayong mga assignments o mga quizzes na gagawin. Kids, i-enjoy nyo lang itong bakasyon ha with your friends and families. At alam ko naman na marami na sa inyo ang mga nakapag-swimming at mga nakapamasyal sa iba't ibang lugar. So, i-enjoy nyo lamang itong bakasyon ngayon. Pero huwag nyo kalimutan na manood lagi ng ating Kids Online Worship Service every third Sunday sa ating GCC channel sa YouTube. At binabati nga pala namin ang mga nag-moving up, ang mga nag-graduate na elementary, at ang mga nagkamit ng mga honors students. So, salamat sa Lord sa knowledge and wisdom na ipinagkaloob niya sa inyo. At salamat din sa pagsama niya sa inyo sa loob ng 10 buwan na inyong pag-aaral. Sa pag-iingat niya, sa pagpasok at pag-uwi nyo galing sa inyong eskwelahan. At salamat din sa inyong mga magulang na talaga namang gumabay sa inyo, gumising ng maaga, ng madaling araw pa upang maipagbalot kayo ng inyong mga pagkain, ng inyong mga lunch, di ba? At salamat sa pagtuturo niya sa inyo at paggabay niya ng inyong mga magulang sa inyong pag-aaral. At ngayon din ay binabati din namin ngayong month of June ang mga nagdaos na at magdaraos pa ng kanilang mga kaarawan. So, happy birthday sa inyo ha! O kids, marami-rami din ang may kaarawan ngayong June. So, umpisahan natin sa P. Alcantara. Ito ay si Joren, si Arnold Franz, at si Apia. So, happy birthday sa inyo. Sa San Lucas naman ay si Lemil Torres, si Yuan Carl. So, happy birthday! At sa San Gabriel ay si Jane Micaela Ilagan. At sa Cavite naman ay si Hannah Maricar. So, happy birthday muli sa inyong lahat. At bago nga pala tayo mag-umpisa sa ating gawain ngayon, tayo muna ay mananalangin ha, bago tayo mag-umpisa sa ating mga gagawing song and dance, sa pakikinig nyo sa Bible story, at sa arts and crafts na gagawin mamaya. O kids, tayo ay tumungo at manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga biyaya mo, sa pag-iingat mo sa aming mga buhay, lalo na sa mga batang ito. Salamat po sa pagsaman mo sa kanilang pag-aaral sa loob nga po ng 10 buwan. Salamat nga po muli sa karunungan na ipinagkaloob niyo po sa kanila. Nawa po, ngayong bakasyon ay ingatan mo po sila sa kanilang mga paglalaro, sa kanilang mga outing na pupuntahan. At Lord, nawa wag nilang kalimutan o kaligtaan na manood ng online worship service every third Sunday, Panginoon. At Lord, lagi niyo po silang gabayan. Nawa po, yung mga natutunan nila sa iyong salita ay kanilang maipamuhay at kanilang maipabalita sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kalaro. At tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang po lagi ang manguna sa kanila, ang mag-ingat sa kanila. At Lord, salamat din po at sa mga magulang nila na inaalaw sila na manood ng online worship service, Panginoon, sa YouTube, Panginoon, sa GCC channel. At Lord, dalangin nga din po namin sa mga teachers, Panginoon, gabayan at ingatan nyo din po sila at nawa makaisip pa na ibang mga kaparaanan upang mas mapaganda pa, Panginoon, ang Kids Online Worship Service na mapapanood ng mga batang ito. Muli po, maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Kids, ang gagawin naman natin ngayon na song and dance ay may pamagat na Obey the Lord. So, ito, mamaya sa kwento na inyong mapapanood, malalaman nyo dito yung isang tao na siya ay kaaway ni Jesus. Bakit? Kasi hindi siya naniniwala sa ating Panginoon, at ang mga tao na naniniwala
nananampalataya o sumasampalataya sa ating Panginoon ay kanyang inuusig. Ang ibig sabihin ng inuusig, ang mga tao ay kanyang hinuhuli, pinaparusahan, binubugbog at ikinukulong. Pero alam naman natin ang Diyos ay mapagmahal. Kaya ayaw niya na mapahamak ang mga tao na sumasampalataya sa Kanya. At pati na rin yung mga tao na umuusig sa Kanya, gusto niya na maging kaibigan ito. Kaya naman itong taong ito, gumawa ang Diyos ng paraan upang maging kaibigan niya to at maging tagasunod niya. At tunay nga naman na ang taong ito ay hindi nagdalawang salita. Kumbaga, sumunod siya sa ating Panginoon sa mga ipinag-uutos niya. Kumbaga, yung kanyang pag-obey o pagsunod ay buong puso. At alam niyo ba na ang dating kaaway na ito ng ating Panginoon ay naging kaibigan niya at naging tagasunod niya. So, ito yung mga step na ating gagawin mamaya. Pag sinabi na obey, ikot lang natin pabalik, papunta sa atin. Obey, obey, O. Kaliwa, obey, obey, O. Kanan, kaliwa, tapos obey, obey, O. Sa gitna naman, obey the Lord. Tapos, we can choose to listen and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what is right, even when it is hard. Tapos, pag pina-spell yung obey, yung O, gaganto tayo. Tapos, yung B, nakaganto tayo. Tapos, E, tapos Y. Tapos, uulitin lang naman yung kanta ulit. So, umpisahan natin, ha? Obey, obey, obey the Lord. Obey, 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 obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y. We'll obey, 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 obey the Lord. Obey, 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 obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y. We'll obey, 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 obey the Lord. Obey, obey, the Lord. Salamat! Hello mga bata! Magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Nasa mabuti ba kayong kalagayan mga bata? Okay, sa araw na ito, ako ang magkukwento sa inyo ng istorya mula sa Biblia. Excited ba kayo na makarinig muli ng story mula sa Bible? So, ang ating story sa araw na ito ay matatagpuan natin sa mga Gawa, 1 hanggang 22. So, ang title nito ay Jesus Sends Ananias to Help Saul. So, tinulungan o pinadala ni Jesus si Ananias para matulungan si Saul. Okay, so ang lesson focus natin dito ay pwedeng baguhin ng Panginoon ang mga pangyayari. Pwedeng ang mga kaaway natin ay maging mga kaibigan natin. Posible ba yon mga bata na ang mga kaaway natin magiging kaibigan natin? Okay, sana ganun nga. Dapat tayo ay marunong tayong makisama sa lahat ng uri ng tao. So, sisimulan ko sa
pagkukwento sa inyo ng introduction. Okay, so ang simbahan sa Jerusalem ay nakakaranas ng hindi magagandang pangyayari kapag nagtuturo sila tungkol kay Jesus. So, pinaparusahan nila ang mga Kristiyano na nagtuturo ng tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang iba ay ikinukulong nila, sinasaktan, at ang iba ay pinapatay. So, isa si Saul sa mga nagpaparusa sa mga Kristiyano dahil hindi siya naniniwala kay Jesus. So, noon ay may isang Kristiyano na ang pangalan ay Ananias. At nabalitaan niya ang tungkol kay Saul at sa masasamang ginagawa niya sa mga Kristiyano o sa mga tagasunod ni Jesus. Kaya nagkaroon siya ng takot at kinamuhian at nagalit siya kay Saul. Kaya nanalangin siya sa Panginoon na ingatan siya laban kay Saul. Si Saul kasi ay isang kaaway. Okay. Pero may magandang plano pala ang Panginoon. Kinausap niya si Ananias at sinabi niya na natulungan ni Ananias si Saul. Saul pala ay pinili ng Diyos para paglingkuran siya. Kaya sumunod si Ananias sa ipinag-uutos ng Diyos. Kaya si Saul ay naging tagasunod ni Jesus at binahagi niya ang tungkol kay Jesus ng buong tapat. So, magsisimula na tayong magkwento. Yun ay introduction lang mga bata. Kukwentuhan ko na kayo ng buhay ni Saul, kung ano ang nangyari sa kanya. Handa na ba kayo mga bata? Okay, so tahimik na at wala nang mag-iingay. Okay, so ito yung ating kwento. Simulan ko na. Si Saul, noong hindi pa siya naniniwala kay Jesus, ay pinarusahan niya ang mga Kristiyano. Siya ay malupit na tao. Ang mga tao ay umalis ng Jerusalem para makatakas kay Saul. Nagpunta sila sa Damascus at maraming tao ang naniniwala kay Jesus at isa na dito ay si Ananias. Nabalitaan ni Ananias na pupunta si Saul sa Damascus upang parusahan ang mga Kristiyano. Pero sa daan pa lamang papuntang Damasco may nangyari kay Saul. Nagpakita sa kanya si Jesus sa pamamagitan ng isang nakasisilaw na liwanag. Sabi ni Jesus kay Saul, "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Bumangon ka at sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." At nung mawala na ang liwanag, hindi na makakita si Saul. Siya ay nabulag. Okay. Nangusap ang Panginoon kay Ananias at sinabi niya na puntahan niya si Saul at patungan niya ng kamay at ipanalangin upang muli siyang makakita. Ang sabi ni Ananias, "Panginoon, siya po ay gumagawa ng masama sa mga tagasunod mo. At nagpunta siya dito upang parusahan ang mga sumasamba sa iyo. Pagkatapos, tutulungan ko siya." "Sige na, pinili ko siya para maglingkod sa akin at ipahayag niya sa lahat ng dako ang aking pangalan." Kaya sumunod si Ananias. Pinuntahan ni Ananias si Saul at ipinanalangin niya ito at muli itong nakakita. Okay, muling nakakita si Ananias nung ipanalangin siya muling nakakita si Saul noong ipinanalangin siya ni Ananias. At muling nakakita si Saul at naging tagasunod ni Jesus. So simula nung makakita siya, nung nakakita ang muli si Saul, ay naglingkod na siya sa Panginoon. Nangaral siya tungkol kay Jesus at nagulat ang mga tao dahil dati siya ay nagpaparusa sa mga sumasamba kay Jesus. Ngayon, anong ginagawa niya? Pinapangaralan niya ang ating Panginoong Jesus. Subalit dahil kinasihan ng Espiritu ng Diyos si Saul, sa kanyang pangangaral, maraming tao ang naniwala sa kanya.
na si Jesus ang tunay na tagapagligtas, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. So simula noon, talagang napaka sipag ng magbahagi ng salita ng Diyos ni Saul sa mga tao, at dahil nakita nila kay Saul ang pagbabago ng buhay nito, ay pinaniwalaan siya ng mga tao, at maraming tao ang naging tagasunod ni Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Saul. Okay, so makikita natin sa story na kahit ikaw ay hindi mananampalataya ng ating Panginoon, kapag ang Panginoon ay kumilos sa buhay mo, mababago ang iyong pananampalataya, mababago ang buhay mo. Pag kumilos ang Diyos sa buhay mo, ay tiyak na ang kasunod noon ay susundin mo ang kanyang kalooban at ikaw ay pagagamit sa kanya. Ikaw ay maglilingkod sa kanya at ikaw ay magiging tagasunod na ating Panginoon at iyong ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kahit anong sabihin sa'yo ng mga tao, kahit ikaw ay kanilang tuligsain, kahit ikaw ano-ano sabihin sa iyo masasama, susunod at susunod ka sa Panginoon dahil ang Panginoon ang tunay na tagapagligtas, siya ang nagbabago ng buhay, at talagang siya ang dapat nating paniwalaan at sundin sa ating buong buhay. So ngayon, meron akong katanungan at sana inyong masagot. Masasagot ninyo ito kung kayo ay nakinig kay Teacher Neri. Okay, ito ang aking mga katanungan. Number 1, ano ang ginawa ni Saul sa mga tagasunod ni Jesus? Sinong makakasagot? Yung makakasagot ba? Okay, very good. Okay, ano ang ginawa ni Saul sa mga tagasunod ni Jesus? Siyempre, kanyang sinasaktan, kanyang pinapatay yung iba, okay, kanyang pinaparusahan. Okay. Ano ang plano ng Diyos para kay Saul? Ano ang plano ng Diyos para kay Saul? Guys, sa paligid. Okay, ang plano ng Diyos para kay Saul ay gagamitin si Saul ng Lord para maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay. Ano ang pagbabago ni Saul noong maging tagasunod siya ni Jesus? Nasagot ko na yata. So, ayun. So, naging mabuting tao siya at pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan at nangaral siya ng salita ng Diyos. Ipinangaral niya ang ating Panginoong Jesus. Sa palagay mo ba napatawad na ng mga tao si Saul sa kanyang ginawang masama sa mga tao? Pinatawad ba nila si Saul? Opo, napatawad nila si Saul. Bakit? Kasi nakita nila ang magandang pagbabago ni Saul. Hindi na siya nananakit ng mga Kristiyano, hindi na siya pumapatay, kundi pinapahayag niya ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. Kaya natuwa ang mga tao sa kanya. Okay, ikaw naman tatanungin ko, meron ka bang kaaway? O may umaaway sa'yo? Naniniwala ka ba na kaya siyang baguhin ng Panginoon? Okay, kung may kaaway ka o may umaaway sa'yo, magbati na kayo kasi masama ang nag-aaway. Hindi dapat tayo nag-aaway, hindi dapat tayo nakikipag-aaway, ano? Dapat tayo lagi ay kabati natin ang lahat ng tao, walang kaaway kasi hindi yun gusto ng ating Panginoon. Kaya kung may kaaway ka, patawarin mo na siya, batiin mo na siya, magmahalan na lang kayo kasi ang gusto ng Panginoon ay nagmamahalan ang bawat isa. Love, love, love! Sabi nga. Okay? O nagustuhan nyo ba yung kwento? Na dati, yung kaaway ng Diyos, ngayon ay kabati na ng Diyos. Yung dating nagpaparusa sa mga tao, ngayon ay minamahal na niya ang mga tao. So, dapat ganun din tayo. Amen?
ating memory verse for today ay matatagpuan natin sa Matthew 5 verse 44. Mateo 5:44. But now I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Again, Matthew 5 verse 44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Isa pa nga. Matthew 5 verse 44. But now I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Okay? Sana ay na-memorize nyo yung ating memory verse for the day dahil napakadali naman. Isa ulo ang ating memory verse. At sana ay lagi ninyong i-meditate ang mga memory verses na inyong naririnig dahil ito'y makakatulong sa bawat isa sa inyo. Sa Tagalog, iyan ay mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga tumutuligsa sa inyo. Okay? Mahalin ang mga kaaway nyo at ipanalangin ang mga umaaway o mga tumutuligsa sa inyo. So, ayun ang ibig sabihin ng ating memory verse. Yeah, ang bawat isa dapat ay love, love, love. Love, love, love. Wala nang away-away. Forgive, forgive, forgive. Love your enemies. Sabihin mo nga sa iyong katabi, love your enemies. Love your enemies. Sabihin nga, I love you. I love you, everyone. Okay, maraming salamat sa inyo. At ngayon tayo ay magko-closing prayer na. Panginoon, maraming salamat po sa narinig po naming salita na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami na maging mabuting tao, patawarin ang aming mga kaaway, at ipamalita namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Tulungan mo kami, mga bata, dahil mahirap po kaming magpatawad, mahirap po kaming kumalimot, pero alam po namin walang mahirap sa iyo. Tulungan mo po kami maging mapagmahal sa isa't isa. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, bye for now. Till next meeting. God bless you. Be good always, mga kids. Jesus loves you very, very much. Yan, magandang araw muli sa inyo, mga bata. O sino ba sa inyo ang mahilig maggumuhit o mahilig mag-drawing? Dahil ngayon, ang gagawin natin ay idodrawing natin yung character or pinakatauhan sa napanood ninyo at napakinggan ninyong kwento kanina. At ito ay walang iba kundi si Saul o sa Tagalog ay si Saul. At ang kailangan lang natin ngayon ay pencil, bond paper, at Crayola. So, idodrawing natin si Saul nung siya ay papunta sa Damascus. So, umpisahan na natin ha. Una muna ay magdodrawing tayo ng road o kalsada. At para lang itong pa letter S. Or parang snake o ahas, nagdrawing lang kayo ng ayan. Kasi noon wala pa naman din talagang kalsada, kaya parang meron silang sinusundan na daan. At alam natin noon na ang daan noon ay napakainit kasi ay para lang siyang disyerto, wala pang mga bahayan noon o talaga lamang mga puno-puno. Yan, nakadrawing tayo ng parang kalsada at drawing naman natin si Saul. So gawa lang tayo ng bilog para ulo niya. Gawa lang din tayo ng leeg.
At yung kanyang damit o robe. Damit, pag ganyan lang siya, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Yan, tapos lagyan lang natin ng kamay. Parang pa oblong lang. Yun. Tapos lagyan din natin ng paa. Ang mga tao noon ay lagi silang may dalang tungkod. Kasi nga, hindi pa naman develop yung kalsada. So, maging mabato o madamo. Kaya ito yung kanilang pinakatungkod. Pero, si Saul, alam ko, sakay siya. Kung sa paglalakbay nila, may ginagamit silang hayop sa paglalakbay. Tapos, papakita din natin dito yung napakaliwanag kasi nagpakita ang Diyos dito sa daan patong Damasco kay Saul. Ayan. Tapos, lagyan lang natin dito ng parang lupa. Ganyanan lang natin. Yan. Yan. Ito si Saul. Tapos ito yung road. Masikat. Ngayon naman ay lalagyan natin siya ng color. Itong daan ay lagyan natin ng color black. Yung tungkod ni Saul ay kulay natin ng brown. At yung kanyang robe ay kulayan natin ng blue. At nung nagpakita si Jesus, kulay lang natin ito ng pinaka bright yellow para yung sinag. Kasi tunay na nakakasilaw yung kaningningan ng ating Panginoon. Diba? Napakinggan nyo na parang nabulag pa si Saul nung dahil hindi niya matignan ng lubusan ng kaningningan ng Panginoon. Tapos black lamang din dito sa mga lupa sa mga tabi. Sulatan lamang natin ng pangalan na ito ay Damascus. O sa Tagalog, Damasco. At ito si Saul. O yan mga bata. O diba? Ang simple lang. So, kayang-kaya ninyo itong gawin. Paalam, sa susunod na muli. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.